morning, Nanay. Opo. Anong pangalan ni Nanay? Jocelyn po. Nanay Jocelyn. Ilang taon na kayo, Nanay Jocelyn? 36 po. 36 lang kayo? 1975. Ha? 1975 po ako. 36 po pala. O 46? Ay, 46. Sorry. Oh, nagtaka ako 46. Sabi ko, mas bata pa ako ni Nanay. So, anong paninda ni Nanay Jocelyn? Ano, gulay-gulay po. Gulay din. Ubus na kasi. Wow. Kunti na lang po yan. Gulay din ang paninda ni Nanay. Oh, di ba? Inaalok May nila ako pichay, may sili, Sari-sari. sari-sari. Oh, sari-sari store. Nanay Josie, taga saan kayo? Dito po kami sa Villa Gonzales. Villa Gonzales po. Villa Gonzales, Barangay Villa Gonzales. Tapos Omingan. Umingan. Okay. Tapos anong oras kayo lumalabas at naglalako ng gulay? Po, minsan alas 8. Uuwi ako alas 10. Bakit ang sipag-sipag ni Nanay Josie? Ano bang trabaho sa mister niya? Po, ay nasa Manila po asawa. Bakit anong nangyari nandoon sa Manila? Doon po siya nagtatrabaho. Okay. So, nagpapadala lang sa inyo. Nagpapadala po Ilan ba din ang anak ni Nanay? Bakit si Mr. at si Mrs. nagtatrabaho, nagpupursige maghanap buhay? Yung anak ko po, 4 po sila. Mm-mm. Nag-aaral po sila. Kailangan po na. Kahit module, siyempre pagkain. Magastos. Opo, magastos din. 4 ang anak. Sakop niyo po lahat yon. Wala pang mga asawa. Alam po, bata pa po yung mga anak ko. Ano bang trabaho ni Mr. doon? Nagpipinis po ng stainless. Magkano po ang arawan doon? Ang araw po niya, 580 lang po isang araw. O kung di malaki-laki, ka 580. Siyempre, sariling pagkain pa naman din po niya doon. So magkano ang binibigay ni Mr. Pinapadala buwan-buwan? Hindi po, lingguhan po. Sa isang linggo lang po kasi padala niya sa akin. Minsan 1,800 kung may bayarin siya. Oh, nag-iisa lang siya doon. Mas malaki yung nandoon sa kanya kaysa sa inyo. Opo, kasi Nandito sa inyo yung mga anak. kailangan 1,000. po namin mag-ipon. Kasi marami naman pong awas sa kanya. May SS, may PhilHealth. Na isang beses lang yung sa isang buwan. Opo. Kailangan po namin mag-ipon kasi magpapatayo po kami ng sarili namang bahay. Iyon, kailangan mag-ipon, magtipid para magkaroon ng sariling bahay. Bakit nangungupahan lang po kayo ngayon? Nakikitira lang po ako sa Pianandoan. Oh, so kaya nagpupursige si Mister, nag-iipon para kahit papaano pag uwi niya, meron siyang pangtayo ng bahay kahit maliit lang. Opo. Basta sarili nyo na. Sa sarili lang po namin. Oh, maitanong ko lang Nanay, napansin ko ano po nangyari sa liig nyo? Goiter po. Goiter. Matagal na po yan? Ano po, mula po nung pinanganak ko yung panganay ko, sabat na siya. Tapos nadagdagan, kay lumalaki din siya Opo. pag nadagdagan yung anak. Pag nabubuntis pa ko, lumalaki rin. Ayun. Kaya nag-ano na po akong likitin para kahit pa pa. Lalo siyang matrigger at lalo siyang lalaki pag nanganak pa kayo ng nanganak. Opo. Hanggat yung iba nga apektado yung mata dyan, luluwa din yung mata Ito nila. naman pong sa akin, sabi po ng doktor, labas lang naman daw po. Labas. Oh, buti naman at naligit na kayo kasi kawawa, lalong pahirap sa inyo na lumalaki siya habang kayo ay nagbubuntis o manganak, lumalaki din siya. No, nadagdagan yung laki niya. So magkano na kayo Nanay Josie? Nakaano pa lang po yung iba po kasi pinapautang ko na kasi mahirap namang kwan para bukas iba ulit. Utang sila ngayon kinabukasan bayad. Opo. So at least nakabenta na kayo. Magkano nang benta nyo? Sa 200 plus pa lang naman po. 200 plus sa inyo po lahat yon o inangkat nyo ito? Po, dalawa po may-ari niyan. Nakikitinda lang po ako. Oh, pinapaano nyo lang, Opo, pinapatubuan. parang- Sa 200 na benta nyo, magkano ang sa inyo doon? Conforme po sa ibibigay po nila. Kuminsan 70. Okay, hindi pala halimbawa. Porsentuhan po. Porsentuhan halimbawa. Kung isang tali na pichay, ibigay sa iyo ng 5 piso, benta mo na, bahala ka na magpatubo doon. Opo, ganun na lang po. Dapat ganun ang gagawin, no? Para hindi ka naman masyadong lugi. Kasi ang linit, kalaban mo mainit, ang layo. Hindi minsan pinapautang pa, di ba? Kailangan ko kumilos kasi marami akong pinapakain. Tama po yun, no? Na hindi lang nakaasa minsan ni Mister lahat ng pangangailangan doon. No? Kailangan kung pwedeng, meron tayong pwedeng gawing katuwang doon sa pagbuhay ng mga anak,
pwede gawin yun, basta kaya natin. So, si Nanay Jocelyn po, mga kababayan, 4 ang anak. Yung mister niya nasa Manila, nagtatrabaho din po. Kaya lang minsan pinapadala 800 or 1,000. So, siya dumidiskarte din dito, no, para kahit pa paano makadagdag doon sa pang-araw-araw na gastusin. So, si Nanay Josie, 46 years old. Ayan, nagtitinda ng sari-saring gulay at inaangkat na ito mga kababayan. Minsan bigay sa kanya 70 or depende conforme po doon sa kanyang naibenta. So ngayon nanay, din ang sipag-sipag niyo po sa kabila ng meron kayong kapansanan, no? Meron kaming surprise sa inyo, ha? Nanay Josie, dahil ako'y napahanga sa kasipagan nyo, ito ang aming munting biyaya para sa iyo na maiuwi mo mamaya sa bahay at magugulat sila na meron kayong grocery. So anong meron tayo dyan, Makoy? Yan nanay, may bigas, may isang tray na itlog. Naipunan na siya. Ayan. Kasi sa noodles po nanay. Ay, maraming Oh, salamat. 'di ba? Meron na kayong grocery at bigas diyan, magugulat sila. At meron ka pang sabi niyo 70. Meron ka pang cash. Oh. Maraming salamat po talaga po. Sa tulong po niyo sa amin. Medyo malaking tulong na po sa pamilya ko po. Lalo sa mga anak ko. Naiyak si Nanay First time Josie. ko lang po kasi may interview. Totoo lang po. Kasi talagang mahirap talaga ang buhay ko na. Lalo dito nakikitira lang po ako sa biyanan ko. Katikan lang po yung biyanan ko po sa pamilya Gonzales. Nakikituloy lang po talaga po. Oh, ang hirap mga kababayan, no? Kasi pag once nakikitira ka sa biyanan mo, lahat makisama ka. No? Lahat makisama ka, mga kababayan, pagkain, makikisama ka, no? At ang hirap na tumira ka sa hindi mo sariling bahay, no? Man natin yung naging emosyonal si Nanay dahil alam natin na mahirap talaga makitira sa makikipisan sa mga biyanan. So, ayan, Nanay Josie, kahit papaano makatulong at maibsan yung iniisip mo sa araw-araw kung saan ka pupunta, maglako ng gulay para makabenta at para sa pamilya. Anong mensahe niyo po sa mga sponsors natin? Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan katulad namin. Hirap pa po. Talagang ginagapang ko pong hirap. Pati po ang asawa ko. Sabdulan po talagang mangutang yung asawa ko para lang po may padala sa amin. Kasi minsan po ang sweldo lang po niya, maraming awas po. Kaya pinagkakasya po namin kung ano yung sweldo niya sa isang linggo. Yun lang po, salamat po lahat sa inyo. Ayan, walang anuman Nanay. So maraming salamat po muli sa ating mga pioneer sponsors na talagang nandiyan palagi sa atin, nakikiisa sa ating munting adhikain. Marami na tayong napapasaya, napapaiyak, no? Ang daming natutuwa sa mga biyayang pinagkaloob natin sa kanya. Maraming salamat po sa ating mga pioneer sponsors, sa ating silent sponsor from Germany, Ma'am Delia Ramos, Ma'am Ruby Staggs, Ma'am Sol and Sir Ed from Hercules, California. Maraming salamat po sa inyo muli. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Silent sponsor from Germany, Ma'am Delia Ramos, Ma'am Ruby Staggs, Ma'am Sol and Sir Ed from Hercules, California. Maraming salamat po sa inyong ginitong puso na walang sawang sumuporta sa aking munting adhikain. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa ibigyan ka ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa kayo ng maraming buhay upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin na tulad nila. Maraming salamat po. So Nanay, maraming salamat po sa inyo ha. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Masaya ba si Nanay Josie? Masaya po. Masaya ba sa biyayang natanggap na hindi mo akalain? Hindi ko po talaga akalantat. Iniisip ko pa nga po kung saan ako kukuha ng pagkain namin. Ayan. Okay, sige Nanay Josie. Ipapahatid namin kayo ha. At umuwi po muna kayo. Suwi ko yan sa sa Tinapak. Okay. Salamat po. Sige, walang anuman po.